Kung nagpiprito ka, nagluluto ka, tapusin mo muna, hindi pwede. Kung nakikipag-usap ka sa member ng family mo, tapusin mo muna. Kung kumakain ka, kumain ka muna. Bawal 2, 3 ang ginagawa mo, nakaharap ka sa camera, hindi ka nakikinig. Okay? So, hindi excuse yung online naman Doc, kaya nakakapagtupi ako ng damit. Hindi po, bawal ang multitasking. Okay, so G-Leavers, pag-usapan natin, lahat ng nasa sales yan. Mga bawal gawin during sales process. Ayan, so, ito na. So, saan ba nagsisimula ang sales process natin? Ganito, di ba, nag-market tayo, nag-TikTok ka, nag-lip-sync ka para si Doc, and now we're starting over again. Marami na tayong ginawa to attract attention, to get more leads. Tama? So, nag-message na sa inyo, start na ng sales process. Kakausapin na natin sila either online or face-to-face. So, ibabagitin natin applicable both o yung iba siguro pang online or face-to-face. Okay? Pag-usapan natin. Let's go! Let's go! Okay, so unang bawal. Bawal makipag-usap ng hindi ka prepared. Okay? So, it's better na ma-delay ka ng 2-3 minutes kaysa humarap kang hindi ready. Doc, paano yon? For example, online, no? Nasa bahay tayo. Bigla-bigla, sasagot ka ng phone, pawis-pawis ka, nagsusuklay ka, wala ka pang ayos, di ba? So, wag nating gawin yon, okay? Kasi si client, nag-expect siya ng maayos na kaharap niya. Ibig sabihin po, ready. So, kaya dapat naka-ready ang space natin. So, sa mga online, of course, meron kang space dyan, meron kang kortina, kung maaari, plain ang kortina mo, no? Meron kang isang lugar, tapos meron ka talagang attire na nandoon lang, standby siya. So, tapos, relax ka, happy ka. So, kung may kasalukuyang dispute sa family, awayan, huwag ka muna sumagot. Kung may kasalukuyang naglilinis ka, hindi ka pa nakaligo, huwag muna. Okay? So, ganun din sa face-to-face. Huwag kang magpunta ng hindi ka ready. Marami kang nalimutan. Di ba? Nakaka-disappoint. Ay, nakalimutan ko po pala yung laptop ko. Ay, nakalimutan ko po pala yung sample. Ay, lahat nalimutan mo. Umano ka pa doon, di ba? So, kailangan ready tayo. Bag mo, naka-ready yan. Kaya napakalaga sa mga face-to-face, kung may dala kang, may products ka, meron kang checklist. Okay? Bawal humarap ng hindi ready. Okay? Pangalawang bawal during sales process, bawal na bawal ang nagmamadali. Yan. So, alam mo yung ma-execute lang, masabi lang yung products, masabi lang ang services, kasi nagmamadali siya. Kung wala kang time, huwag kang makipagkita. Kung hindi enough ang time mo. Okay? Kung hindi enough ang time mo, huwag kang tumawag. Bawal tayo nagmamadali. Pag nagmamadali tayo, nababaliwala ang mga concern ni clients. Okay? Nakafocus ka lang dun sa dapat mong tapusin. Sa slides mo, sa script mo. Hindi. Ang sales process, it's about listening to your prospect. Okay? And third, bawal, wag gawin, multitasking. Yan, lalo sa mga online, di ba? Kung nagpiprito ka, nagluluto ka, tapusin mo muna. Hindi pwede. Kung nakikipag-usap ka sa member ng family mo, tapusin mo muna. Kung kumakain ka, kumain ka muna. Bawal 2-3 ang ginagawa mo, nakaharap ka sa camera, hindi ka nakikinig. Okay? So, hindi excuse yung online naman Doc, kaya nakakapagtupi ako ng damit. Hindi po, bawal ang multitasking. Nararamdaman ng kliyente na hindi ka nakafocus. Okay? Ganon din pag face-to-face. Huwag tayong humawak ng cellphone. Pag face-to-face, wala ka dapat gadgets na hawak. Wala kang ibang hawak. Nakatingin ka laang sa iyong prospect. Okay? Walang distraction. Alright? Number 4, huwag masyadong i-pressure ang iyong kliyente. Yan. Alam mo, may mga kliyente kasi na may mga pinagdadaan ng stages bago siya talagang bumili. So, una talaga, kikilalanin ka muna niya. Diba? Kikilalanin ka muna niya as the representative of the company. So, tingnan niya kung okay ka ba, maayos, marunong magsalita, mga ganon, diba? Pangalawa, kinikilala niya muna yung kumpanya. Pangatlo, kinikilala niya muna yung produkto. So, pag okay na siya, doon pa lang siya gagawa ng desisyon. Okay? Kaya tinan mo, pag nag-uusap po kayo, saan ba ang gusto niyang linawin? At yun ang dapat mong i-push. Okay? Alam mo, magkaroon tayong walay na vlog doon. Napakalaga nun. Alin part of your business ang ipupush mo
Okay? During sales process. For example, naramdaman ang prospect mo ay medyo nag-aalangan siya sa iyong company. Hindi pa siya masyadong tiwala. So, you mention more about your company to prove your brand. Yung mga awards nyo, achievements nyo, sino na yung mga naging clients nyo, something like that. Okay? Kung worry naman siya sa quality ng yung products or services, doon ka mag-focus. Magsabi ka ng mga testimonials, magpakita ng testimonials about your previous clients, okay? Kaya dapat may katalinuhan tayo, okay? Wisdom, ayan, nadidiscern mo habang naipag-usap ka kung saan ka mag-focus, okay? And last, na dapat nating gawin, yan. So, avoid upselling kung hindi pa siya agree sa first product natin. Okay? Di ba? Okay lang nag-upsell tayo o cross-selling. Pero make sure, meron na muna siyang in-avail. Mas madali po yon. Kung naka-avail na siya nitong small products nyo, tapos tingin mo kailangan niya, then you offer o mag-upselling tayo. Okay? So, sa lahat ng mga nasa sales, so sana nakatulong po ang ating vlog. And if you need coach, yan, pwede po tayo. Yan, PM lang sa personal FB ni Doc. Yan, pwede tayong online or offline. And again, we are inviting you to attend our free webinar. Yan, so, everyday po yan. And if you want one-on-one kay Doc, mga OFW na dito sa Pilipinas, ipaliwanag natin ano ang IMG, paano tayo mag-invest, at paano ang Kaiser. Yan, PM lang sa personal FB ko po. Let's go, let's go, let's go. Kape po tayo. Kape po. Thank you for watching. We are inviting you to attend our free webinar on how to save and invest the right way and how to avail sa Kaiser. PM na sa personal FB ko po. Let's go.